Senator Amy at Senator Bato na nagmamahal kay FPRRD na nagpahiling pa dahil sa maling proseso daw ng paghuli sa dating Pangulo papuntang Dahig, Netherlands. Pero isang nakakalungkot na balita mga kaibigan na siguradong ayaw marinig ni Senator Amy at Senator Bato dahil isang world expert ang nagsalita sa kaso ng dating Pangulo. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. It seems to me that the first big hurdle of the prosecution would be jurisdiction. And there's been a lot of discussion of whether the Philippines is still under the jurisdiction because the investigation was authorized way after we have withdrawn or the withdrawal has been made effective. What is your opinion on this issue? So my opinion is that the chambers are getting it right, and we have a certain degree of ambiguity in the Rome Statute. Article 127 of the statute states that as long as there are proceedings sort of under consideration, the jurisdiction of the court remains attached. To get to the trial phase, it's a much more difficult standard. At the confirmation stage, I'm fairly confident, given what I've seen even in the public domain, that the prosecutor ought to be successfully able to confirm these charges. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Minsan, may mga balita na ayaw nating paniwalaan. Hindi dahil ito ang totoo, kundi dahil sa sakit na dala nito. Lalo na kung ang taong sangkot ay isang leader na itinaya mo ang lahat, panahon, tiwala, at mismong dangal mo. Pero teka, hindi pa ito ang buong kwento. Kilala si Senatora Amy Marcos bilang matatag, gayon din si Senator Bato bilang matalas, at madalis din namang tahimik sa gitna ng ingay ng politika. Pero sa mga panahong tila agrabyado ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi siya nanahimik, umakto siya, nagsalita siya, nagpakita ng matibay na suporta. At gayon din naman, makikita natin na ilang mga senator pa, katulad nila Senator Robin at Senator Alan Peter Cayetano, ang tumindigdig at sinuportahan ang pagpapahiring ni Senator Amy. Tumindig para sa taong paningin nila ay tunay na naglingkod, pero may paparating. At hindi ito ordinaryong issue ng politika, hindi ito fake news o haka-haka. Ito'y may basbas na pandaigdigang batas. September, isang petsang tila ordinaryo lang sa karamihan, pero para kay Duterte, isang buwang maaring magbago ng lahat. Fairly confident. Ito ang sabi ng world expert na si Professor Laila Sadat, isang respetado at dating advisor ng ICC mismo. Hindi siya chismosa. Isa siyang eksperto sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Ang balita, malaki ang posibilidad, oo, malaki, na makumpirma ang kaso laban kay Duterte. Hindi lang sa dami ng patay, kundi dahil sa pattern, sa modus, sa paulit-ulit na estilo ng pagpatay, at sa mga salitang binitawan mismo ng dating Pangulo na siya rin nagpalubog sa kanya. Pero teka, may laban pa. May abogado pa, si Duterte. Si Dov Jacobs, isang batikang eksperto sa jurisdiction. Pero si Professor Sadat ay hindi basta-basta rin nabubulagan. Ipinaglaban niya ang ideya na kahit umatras na ang Pilipinas sa ICC, hindi ibig sabihin ay lusot na tayo. Dahil habang miyembro pa tayo, nangyari ang mga krimen at yun ang mahalaga. Pero ano ngayon ang mararamdaman ni Senator Amy? Hindi pa tapos ang laban, hindi pa desidido ang korte, ngunit ang mga ebidensya lumulutang. Ang mga testimonya may bigat, may pattern at nakakilabot. Ayon din kay PCO USEC, Attorney Claire Castro, na tila mahihirapan ang defense lawyer ng dating Pangulo dahil mismo si FPRRD ay binanggit niya at inamin niya ang mga kasalanang ginawa niya. At kung may pahiwatig man ang mundo ng hustisya ngayon, ito ay ito.
Ang pananagutan ay hindi nakakalimot kahit gaano katagal, kahit gaano pa makapangyarihan ang isang tao. Kaya naman, hindi lang ito para kay Senator Amy, Senator Bato, Senator Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay para sa lahat ng mga mamayang Pilipino. Ito'y nakakalungkot na balita para sa ating mga kaibigan na kahit ano ang mangyari, hindi natin may pagkakaila na ang dating Pangulo ng ating bayan ay hahantong sa ganitong sitwasyon. Have mercy, O God. Malakias 3 verses 1-3. Ipinahayag ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At agad na darating sa kanyang templo ang Panginoon na inyong hinahanap. Ang sugo ng tipan na inyong pinananapikan ay darating na nga. Ngunit sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakatayo kapag siya'y napakita na? Para siyang apoy sa pagdalisay ng mga bakal at parang matapang na sabon sa pagpapaputi ng kasuotan. Uupo siyang parang tagapagdalisay ng pilak at kanyang lilinisin ang mga anak ni Levi. Dadalisayan silang parang ginto at pilak upang muli silang makapaghandog kay Yahweh ng mga handog na matuwid. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng usaping pag-uusga, hustisya at pananagutan kaibigan, gaya ng kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, hindi maiiwasan ang kirot at pagkatismaya, lalo na sa mga nagmamahal, sumusuporta at naniniwalang totoo ang kanyang layunin. Ngunit gaya ng sinasabi sa Malakias, kaibigan, darating ang tunay na hukom. Ang ating Panginoon Sus mismo, hindi siya dumarating para manira, kundi para magdalisay, maglinis at ibalik ang katwiran. Ang pagdating niya ay parang apoy, sa pagpapadalisay ng pilak, masakit, mainit, puno ng pag-ikot ng damdamin. Pero ito'y may layunin, ang linisin ang bawat isa, lalo na ang mga inilagay sa kapangyarihan. Hindi exempted ang mataas, hindi ligtas ang makapangyarihan. Ang ating Panginoon ang sugo ng tipan. Siya ang hukom na hindi nadadala sa panlabas na imahe, kundi tumitingin sa puso. Hindi rin siya naantig sa popularidad o posisyon. Ang mahalaga sa kanya ay katwiran, awa, katotohanan at pagmamahal. Sa panahong maraming nagtatanggol at maraming umiiyak sa balita, ang paalala ay ito: may Diyos kaibigan na nagbabantay, ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Jesus. At ang hustisya, bagat maaring mabagal sa mata ng tao, ay tiyak na tarating sa oras ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaya sa gitna ng pangamba at kaguluhan kaibigan, ang ating panalangin ay ito. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos, na kayo po ang nagbibigay dalisay sa aming mga puso. Pumasok ka sa aming bayan, sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, upang ituwid ang baluktot at pagalingin ang mga sugatan. Salamat Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin, at nang dahil sa aming Panginoon Kristo, kami ay nagkaroon ng pagkalunas sa aming makasalanang pagkatao. At dahil dito, kami ay nasa bagong buhay, nang may pag-asa ng buhay na walang hanggan, sa piling ng aming Panginoon Diyos, sa piling ng aming Panginoon Kristo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos dahil sa iyo lamang ang tunay na hustisya. Salamat Panginoon Diyos sa inyo pong pagdinig na aming mga panalangin, at patuloy niyo pong gabayan ang aming bansa, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito sa aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.